Tumayo na po lahat. Sa tingos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Felipe Neri, pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira, at mangangalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Atin pong pag-usapan ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ay paparito mula sa Ama. Ito po ang ikatlong pagkakataong binanggit ni Jesus ang patnubay.
patnubay o parakleto o paraklit na siyang magbibigay at magiging patotoo sa lahat ng kaniyang ginawa na siya ring panunundan ng mga alagad. Para bang mayroon siyang hinahabilin? Para bang sa kaniyang mga salita ay may paghahabilin si Jesus na sa kaisipan ng mga alagad, parang si Jesus ay nag-uumpisa pa lamang. Parang hindi ito matatapos sa kaniyang muling pagkabuhay, bagkus mayroong pagpapatuloy. At ang pagpapatuloy na ito ay mararanasan natin sa mga susunod na linggo kung saan bababa ang Espiritu Santong kaniyang una nang sinabi sa kaniyang mga alagad. Dahil po dito, ang mga alagad ay nagkaroon ng pag-aatubili. Paano tayo kung tayo'y iiwanan ng ating guro? Kaya sa kaniyang paglisan, mayroong ipapadala para maging siyang gabay at patnubay at kalakasan ng kaniyang mga maiiwan. Kaya po kung tayo ay nagsisimba tuwing linggo, dinadasal natin yung sumasampalataya. 3 bahagi po iyon. Sumasampalataya ako sa Ama, sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako sa Anak, at sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Pagpapakita ng 3 persona sa iisang Diyos na sinasampalatayanan natin noong unang-una pa at hindi iyon nababago. Sapagkat ang inspirasyon ng Diyos, ang inspirasyon ng Espiritu, ang siyang humulma sa simbahan upang magpatuloy ng misyon ni Jesus. At ang galaw ng Espiritu Santo o patnubay ay nakita natin sa kasaysayan ng simbahan noong unang-una pa sa ating mga narinig sa gawa ng mga alagad o sa gawa ng mga apostoles or the Acts of the Apostles, kung saan ipinakita doon kung anong patnubay ang nangyayari sa mga unang taon o siglo ng simbahan. Kaya nga po yung sumasampalataya ay kanilang nagawa upang mabuo ang patunay na ang simbahang ito ang itinatag at ipinagpapatuloy ng mga alagad. Ito po ay ginawa nila 381 AD. Imagine ninyo yon, 381 after death. Nagawa na po yung dinadasal nating ako'y sumasampalataya. At walang makabubuwag noon dahil iyon ang sandigan at ugat ng pananampalataya natin bilang isang simbahan. Kaya nga po dahil sa pananampalatayang iyan, ang lahat ng sumunod noon kay Jesus ay pinatay dahil sa kanilang pagtindig sa katotohanan. Unang pumatay sa mga Kristiyano ay mga Hudyo. Hudyo ang bumato
sa ating unang alagad at unang martir na si San Stephen. Hudyo rin ang nagpapatay sa unang alagad na kanilang isinalang sa kaparusahan, si Santiago. Tsaka na lang naman dumating ang mga Roman Empire upang sila ay parusahan. Inunahan ni Nero. Kilala niyo si Nero, di ba? Siya yung sinunog niya yung Roma at ibinintang sa mga Kristiyano para ang mga Kristiyano ang maparusahan. Simula noon at sa pagtakbo ng panahon, iba't ibang tao ang gustong magpabagsak sa simbahan. Pero dahil sa patnubay ng Espiritu Santo, mas lalong tumatatag, mas lalong nagiging matibay dahil mas maraming Kristiyano ang tumitindig sa katotohanan. Hindi po tayo hiwalay sa kanila. Hindi po tayo mga strangers sa mga alagad. Tayo'y kadugtong ng buhay at kasaysayan ng simbahan. Tayo'y kabahagi ng sinasabihan ni Jesus ng patnubay at maging witness sa simula pa. Ang panahon natin ngayon, tayo naman ang titindig, tayo naman ang magbibigay buhay, tayo naman ang magpapatuloy ng pananampalatayang hinugasan ng dugo ng mga alagad at ng mga unang Kristiyano upang tayo'y malayang makapaglingkod, malayang makasamba, at malayang maniwala sa Diyos na pinagmumulan ng lahat. Ang Espiritu Santo na patnubay na ipinangako ni Jesus ang siyang nagbibigay ng lakas sa bawat isang magpatuloy sa buhay. Pero nagbabago ang sitwasyon. Pero ang Espiritu hindi nagbabago. Ano yung sitwasyon? Mayroon na tayong kaaway sa labas. Okay na yon, normal na yon sa simbahan. Kasi kahit noon pa man, ang kaaway natin ay tagalabas. Ano ang nakalulungkot? Kaaway natin na tagaloob. Nakapareho mong Kristiyano, pero hindi sumusunod sa aral at salita ni Kristo. Mas sinusunod niya ang kaniyang sariling pananaw at sariling paniniwala. Ito yung mas masakit na pagkatapos na ang mga alagad ay magsakripisyo para sa atin, tayo mismo ang nagiging kaaway ng simbahan sa loob. Papaano? Maraming bagay. Parang hindi natin napapahalagahan ang dugo ng mga martir na nauna na sa atin at tayo ang nagiging kaaway ng simbahan. Pero Kristiyano ka. Pero bakit kaaway ka? Dahil wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos na dapat ay nagpapanibago sa atin sa araw-araw. Nung pong ako'y nasa isang lugar bilang parish priest, may isang
nanay na reklamador. Kada papasok siya sa simbahan, sasabihin niya, ang dumi-dumi naman ng simbahan. Ang init-init naman. Yung upuan, maalikabok. Marami siyang sinasabi tungkol sa simbahan. Pero never nagbigay. Never naghulog. Never nag-abuloy kahit 5 piso. Pero siya yung maraming reklamo sa simbahan. Yun yung kaaway ng simbahan. Marami sa atin ganun. Reklamador. Kaya sabi ko sa kanya, punta ka dito ng maaga. Maglinis tayo. Magwalis tayo ng simbahan. Punasan natin yung mga upuan para yung sa mga darating malinis nilang dadatnan. Kapag wala kang bahagi, hindi ka miyembro ng simbahan. Kapag wala kang ginagawa sa simbahan mo, ayaw mong isabuhay ang pagiging Kristiyano. Dahil ang tunay na reklamador ay walang ibinibigay sa simbahan. Kaya sabi ko sa kanya, kung naiinitan po kayo, mag-donate kayo ng electric fan. Para pag magsisimba kayo, uupo kayo dun sa tapat ng electric fan at wala ka nang masasabi. Kung papasok kayo sa Quiapo at sasabihin ninyong madumi, hindi po kami ang may kasalanan. Ang may kasalanan, yung mga nagsisimbang madumi rin sa kanilang bahay. Dahil iniiwanan nila ang basura nila sa tahanan ni Nazareno. Tapos magrereklamo ka, bakit madumi? Dahil ang tunay na miyembro ng simbahan na pinapatnubayan ng Espiritu ay palaging nakatingin sa tamang gawain. Dinadala tayo ng Diyos sa isang bayan at isang simbahang maayos nating dadatnan at maayos din nating iiwanan. Kahapon, naglakad ako dyan sa may tulay. May isang nanay, yung lahat ng kaniyang wipes na ginamit habang naglalakad, itinatapon dun sa kaniyang tapat. Imaginin nyo yun. Ang buong bayan ay kanyang basurahan. Pawis, tapon, singa, tapon. Dun lang sa nilalakaran niya. Nasa likod po ako. Pagdating namin, pagtapat namin sa basurahan, kinalabit ko si nanay. Nay, iyon po yung basurahan. Hindi po ba kayo nahihiya? Nginitian lang ako. Sa bagay, hindi naman niya alam na pari ako eh. Kaya wala siyang pakialam. Di ba ganun din? Kung anong ugali natin sa ating bahay, dinadala natin yan saan man tayo magpunta, anumang pamayanan tayo gumagalaw. Sapagkat ang refleksyon ng pagiging Kristiyano ay hindi hiwalay sa bahay, simbahan o pamayanan. Hindi ka banal dahil nandito ka. Pagdating mo sa bahay, ano yun? Demonyo ka na? Hindi pwede yun. Dapat tayo'y banal kahit saan.
upang makita na tumitimo pala sa buhay ko ang aral ng Diyos. Ano yun? Na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sapagkat ang magulo, ang Diyos ay demonyo. Because God is a God of order. Kaya nga sinasabi ni Jesus, aalis ako, pero may ipapadala sa inyo na siyang magbibigay at tatanglaw sa inyong paglalakbay. Kaya irespeto natin ang bawat isa bilang pinanananahan ng banal na spiritu na siyang pumapatnubay sa ating paglalakbay. Dalhin po natin palagi sa ating buhay ang inspirasyon ng Diyos upang tayo'y makarating sa kaniyang kalangitan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang lupa'y nayani, ito rin ay tumahimik nang ang poon ay tumindig.
bilang ukong natin. Alleluia, 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 Alleluia. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Lumuhod pa tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista
bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.